Ayun, Brother James. Hello bro, mabilisan lang talaga ha. Mabilisan lang, may mga tao kasi dito, pasensya na sa Oo, likod ko. mabilisan lang kasi merong sinasabi na post si Daniel, si Sunny Catan, yung bang nakikinig sa'yo na paninira at chismis na sinasabi mo, bumubuti ba o sumasama? Pakisagot, brother Jamel Goods. Yung nakikinig sa'yo, Oo. sa awa naman ng Diyos, maayos naman kami. Hindi naman kami gumagawa ng masamang gawain, sa awa ng Diyos naman. Oo. Makikita mo naman yung mga kapatid dito na patuloy pa rin sa paggawa. Nag-sharing kami, interesado pa rin kami sa Biblia. Okay naman kami, awa ng Diyos. Ang pamumuhay namin mag-asawa, ganun pa rin naman. Kumbaga, ako, awa ng Diyos, trabaho, pamilya, nagbabasa, nakikihalubilo sa mga kapatid na umexit. Ayun lang, may napadalaw lang dito, bubulong ko na lang sa iyo one of these days. Yeah, kilala mo to eh. Dumalaw lang sa akin bigla. Tapos sabi ko, Oo. Brad, kamusta ka na? Namiss kita. Sabi ko sa kanya. Ang ngiti niya sa akin at ang tingin niya sa akin, di siya makatingin. Sabi ko, bakit ganito? Ako nga ako yung 'di bang umexit, 'di ba dapat ako yung kung sa tingin nila ako yung masama, ako dapat yung naiilang pero hindi eh. Nakita ko sa kanya naiilang siya, uneasy siya, at lumayo pa siya sa CCTV camera ng building. Talagang umiwas siya para walang ebidensyang napadaan siya. So, ang sabi ko na sa kanya, Brad, alam mo, ang pinagtataka ko lang, bakit nyo naman kailangang i-block yung mga kapatid? Yung mga kapatid na yun, kilala ko yun. Sabi ko, mabubuting tao yun. Sabi ko, bakit nyo kailangan gawin yun? Sabi ko lang niya ganito, Brad, kita na lang siguro sa finals at makakayag naman. Sabi ko, ang alin? Sabi ko, sabi niya, sabi niya, malalaman naman yan sa finals, sabi niya, ganun ba? Sabi ko, ganun na nga siguro, sabi ko. Tapos, ang sabi ko sa kanya, alam mo, minsan pag-usapan natin, very civil lang naman, di man tayo mag-aaway. Mag-usap lang tayo. Di ba katulad ng dati, total, dati naman, dumadalaw ka sa amin, kinakausap mo ko. Sabi ko, pag-usapan lang natin, hindi siya kumikibo. Nalaman ko na lang sa kapatid ko sa laman, na sabi sa kanya, tawag dito, kung kay kuya nga, hindi siya naniniwala, sa akin pa kaya, ganon. So, yun, ganun ang point of view nung mga nasa loob din talaga na talagang fanatics. Naawa ako. Ang naramdaman ko hindi awa, hindi natutuwa ako sa awa. Pero yung demeanor niya, as if parang sure na sure siya sa finals, yung alam mo yung ganong nakikita ko sa kanya. Sabi ko nga sa kapatid ko tsaka sa misis ko, alam mo, siguro wala pa naman ako nabasa sa Biblia na Pedro, kita na lang tayo sa finals, ha? Kayo, kita tayo. Si Pablo, sabi nga ni Pablo, kahit siya, nag-iingat din siya, na wag siyang di ba? Oo, correct. Nagsisikap siya, kaya nga, pagdating niya sa dulo, nung tumanda siya, naramdaman niya yung yung parang, nandito na ako sa dulo. Hindi niya sinabi sa mga, niya, kita na lang tayo sa finals. O, ikaw, ayaw mo niwala, kita tayo, ha? Walang ganon. Sabi ko, yun medyo ang dating nung pagmamayabang. Oo. Sabi ko nga sa kapatid, sa kakilala ko na pinsang ko na miyembro pa dyan. Sabi ko, alam mo, hindi naman yan ang original na iglesia ng Diyos eh. Nakikianib lang din yan eh. Mm. Sabi ko, bakit yan? Sabi ko, tao lang naman din ang niyan sa lupa eh. Sabi ko, pero yung Mm. totoong iglesia ng Diyos nasa Biblia. Yun ang paniwala ko. Sabi Mm. ko, lahat tayo may access doon. Hindi lang iisang grupo. Exactly. Ang ganda ng punto mo. Ang ganda ng punto mo na lahat tayo merong access doon sa totoong iglesia na nasa Biblia, hindi lang ng isang grupo. Napakaganda ng punto mo doon. Kasi bro, ang premise is ang gusto ng Diyos, 'di ba, ang lahat ng tao maligtas. Amen. So bakit niya lilimitahan sa isang grupo, iisang bansa lang? I mean, 'yan? General 'yan sa lahat 'yan. Kaya nga Biblia well circulated naman, 'di ba? So Exactly.
Kunyari, ang paniwala ko, kunyari, merong isang tao nakapagbasa ng Biblia. Hindi naman niya alam ang dating CGI, pagpalagay mo na, naniniwala siya doon sa Biblia, hindi man niya matapos, ang paniwala ko, hindi man niya matapos yung Biblia ng buong buo, pinilit niyang maintindihan, nananampalataya siya sa nasa Biblia. Alam ko, ang Diyos, ano naman, makabagin. Amen. Hindi naman niya sasabihin, oh, hindi mo naintindihan yung Apokalipsis, yung hiwaga, hindi naman siguro gano'n ng Diyos. Kasi Mhm. tayong mismo, sa laman, may limitasyon tayo eh. So, Mhm. basta ang ginagawa namin, like what you've said a while ago, kamusta naman, based on sa sinasabi ni Sunny Catan, kaming mga lumabas, mas naliwanagan, yun lang masasabi ko. Mas naging open-minded kami. Nakita ko yung mga kapatid na umexit na hindi sila judgmental. Nakakita ako ng same feeling na naaawa kami dun sa mga nasa loob na gano'n ang mag-isip. May pinsan ako, ayaw na rin makipag-usap sa akin. Yung mga ganun. Bakit? Mhm. Meron akong kaibigan sa lokal dyan sa may Marikina. In-unfriend ako. Sabi ko, bakit? Wala naman ako nagawang masama. Kung meron tayong differences, pag-usapan natin ng maayos. Hindi natin kailangan i-block yung isa't isa, mag-iwasan sa isa't isa. Eh bakit nung araw, sabi ko, ang tatapang, 'di ba? Ang tatapang ng mga nasa loob, gano'n, debate tayo. Ganyan. Ngayon ayaw. Bakit ayaw? Ayaw mag-uusap. So, kasi Mhm. may instruction yata ang paniwala ko Mhm. na kapag may laban na daw, i-block na. Eh, Mhm. hindi ko naman masisisi, 'di ba? Yes. And yung instruction na yun, galing sa taas. Ayun. Nasa kanila na yun. Basta kaming mga umalis, tulong ng Diyos, maayos naman kami at sana hanggang huli, maawa ang Diyos sa amin. Yun lang naman ang pag-asa namin eh. Alam naman ng Diyos ko ano nasa puso ng tao eh. Hindi ko alam yung puso ng iba na sinasabi na ano daw, kilala niya ang puso sa gawain. Hindi ko alam yun eh. Nung nagsabi ng ganun minsan, kilala ko puso ni ganyan sa gawain. Hindi mo naman nababasa puso ng tao eh. Ang Mhm. Diyos lang naman na makakaalam ng puso mo eh. Kaya kung anong nasa puso ko, nasa puso ng mga umexit, bahala na ang Diyos sa araw ng paghuhukom. Yun na lang. Exactly. Kaya sabi ng Biblia, kung ikaw, Panginoon, ay magtatanda ng aming mga kasalanan, sino ang makakatayo sa amin? Tama. Amen. Kaya Ayun. parang itong mga ito, walang kasalanang nagawa. Until nga ngayon, kayo nga, Nikatan, biruin mo. Naku, ano bang mga ginagawa mong kasalanan sa Nikatan? Yung kasinungalingan nga yan, naku, mas pa sa mga pinagagawa mong mga kasalanan before. Ngayon, ganun man, bahala na ang Diyos at the end of the day. Yes, at the end Basta, of the day, but at the end of the day, bahala na ang Diyos sa kanila, bahala at na rin ang Diyos sa atin. very, Pero, ang ang sagot ko doon sa nagsabi sa akin sa finals, kapatid, sasabihin ko sa kanya, wag naman. Sana parehas tayong maligtas. mm. Yun ang prayers ko. Huwag ka Tingnan mo, mapahamak, huwag ka kumapahamak. Lahat tayo maligtas. Walang mas nakakaangat sa ating dalawa. Yun ang ang ganda nung prayers ko talaga, bro. Brad Gmail, ang ganda nung sinabi mo. Ramdam mo yung sincerity doon sa sinabi mo. Ramdam mo yung compassion doon sa salitang binitawan mo na sinabi nung kapatid na magkita na lang tayo sa finals. Yung sinabi niya, sabi mo kanina, with conviction, na para bagang 100% sure siya Oo, na sure na sure eh. Makikita mo sa kanya eh. Talagang kumikinang siya sa habang sinasabi niya yun eh. Alam pero mo with yun? the tone of your voice, mararamdaman mo na meron ka mensahe doon sa kapatid na sana naman brother, wag naman ganun. Ako, Oo. tanungin, sana magkita tayo pareho na maliligtas sa finals. Oo. Yun ang panalangin ko. Na lahat tayo. Walang, alam mo yun, hindi yung, hindi tayo nagkakasundo, mapahamak ka sana. Hindi ganun. Hindi ka nga dapat magdasal ng ng ikapapahamak ng kapwa mo, di ba? Huwag mo Kahit namang nga gawin yun. napahamak na nga yung kapwa mo, ang utos ng Diyos sa Biblia, huwag kang magagalak pagka ang iyong kaaway ay Kaaway nabubuwal. nabubuwal. Oo. Huwag kang magagalak, Eh, bawal yun. basta ako, naawa, ang naramdaman ko, awa. Hindi ko na siya kinibo. Kumbaga, napaano na lang ako, napakagat labi na lang ako.
Tapos mabigat kasi yung salitang magkita na lang tayo sa finals. Parang Yeah. parang sinabi mo sa kaharap mo sa demonyo ka. Sa at the back of your head. Ako Yes, tama, ikaw mali, parang ganun. exact. Pero like I said, minahal ko naman yung iglesyang yan. Minahal ko kayong lahat. 14 years ako diyan. Hanggang ngayon, pag nakikita ko yung mga kamag-anakan ko diyan, mga naiwan diyan, mahal ko kayong lahat. Gusto ko pare-parehas tayong maligtas. Yun lang. Ayun. Wala na ba ako ibang iba Brad pa. Jamel, meron lang nagpapa-shoutout sa'yo dito, si Brother Ricky Almuete. Nako, si Brad Ricky. I'll see you soon. Ayun. Ayan, Brother Ricky Almuete. Nagpaplano kasi kami ng get together sa long weekend, God willing, next week. Ayun, ayan. Magkita-kita sana kami, awa ng Diyos. Pero yun lang, before I let you go, bago ako bumalik sa ginagawa ko, yun lang ang prayers ko, yung mga, kung may nakikinig man, most probably na nandiyan dyan sa loob. I mean, hindi kita pipiliting umalis, hindi kita pipiliting for whatever reasons. I mean, ang ano ko lang, prayers ko lang is, number one, magsuri pa rin tayo. Yun ang advice ko. Pangalawa is, magpagdasal natin ng isa't isa. Yung ganun lang. So, yeah, that's it. Oo, kasi Brad Jamel Goods, before you leave this live telecast, si San Pablo, nung nag-exit yung pamilya, yung sambahayan ni Onesiforo, hindi niya sinabi sa mga kapatid, huwag niyo nang kakausapin yung sambahayan ni Onesiforo. Pero, nakasulat sa Biblia, maliwanag na nakasulat, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Nung ako'y nasa Roma, hinanap niya akong buong sikap. Naglingkod siya sa akin, hindi lang sa akin, pati sa mga kasamahan ko. Sabi ng Biblia. Nako, ito palang doktrina, aral ni Daniel Rason, perfect opposite dun sa itinuturo o iniaaral ni Apostol San Pablo. Yun na nga. Tsaka siguro isa rin sa mga naging ko rin, motivation ko kaya umexit ako. I mean, yung si Pablo kasi paano ko sabihin? Iba. Pag binasa mo ang Biblia, makikita mo yung alagad ng Diyos eh. Kung paano nabuhay si Pablo. Magbasa tayo mga kapatid ng Biblia. I mean, ini-encourage ko kayo. Magbasa tayo, bigyan natin ng panahon, yung mga lalo na yung mga umexit. Bigyan pa rin natin ng panahon, magbasa tayo. Ang ganda. Lalo na pag nakikita niyo yung pamumuhay ni Pablo, nagbebenta siya para may kabuhay siya. Sabi nga niya, di ba, may karapatan nga siya manghingi, pero ina-avoid niya. Di ba? Yes. Kasi may danger dyan eh. Alam mo yun? May May danger sa danger. pera. Ay, Oo. naku, may danger dyan. Alam Pwede mo, nung kang nabasa makuha ko yung, pera. Brad Badong, nung nabasa ko sa Biblia yun, na may sinabi si Pablo ganun, sabi ko, naramdaman ni Pablo, para may warning na rin siya na, pag tinatch ko tong area na to, baka mapahamak ko kasi may temptation dyan. So, ayun, madami akong mga na-realize pag-exit ko. But again, like I said, my prayers is lahat tayo, katulad ng gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, diba, lahat ng tao maligtas. Dapat ganun din ang kalooban ko rin siguro, na gusto ko pati kapwa ko maligtas, hindi lang ako. So hindi tayo lahat tayo magkikita sana, God willing, sa finals. Amen. Yan. Amen. Maraming salamat sa Diyos, Brad Badong. At Oo. patapos na yung anak ko Nag-picture taking kasi sila Ayun. Maraming salamat, Brad Jamel Goods. At konting pakilala ka, hindi ka nakapagpakilala. Oy, ako pala ay taga North America. 14 years po ako sa iglesia. So, hindi po ako tik-tik. Ako na po magsasabi. Talaga pong dinivote ko yung time ko dyan. Madaling araw, nagigising ako. 3 days yung pasalamat. Every week may pasalamat. Every now and then, nagpupunta ng apalit. I mean, lahat po na binigay ko yung time ko dyan. Pero, ganun pa man, papasalamat pa rin ako sa Diyos. Kasi hindi naman tayo pinababayaan. Yun lang po. Ayun. Maraming salamat, kapatid na Jamel Goods. Siguro naman,
nasagot na yung tanong ni Katan. Yung bang mga nakikinig sa'yo, Badong, kulang na lang lagyan ng Badong eh. Yung bang mga nakikinig sa'yo, na paninira, chismis, bumubuti ka o sumasama? Ayan, sinagot kayo yun ni Brad J. Mel Goods. Yeah, ang prayers ko naman sa nagsabi nun is, sana awa ng Diyos, maging maayos ka, physically, maging maayos siya, health-wise. Ayun, yun ang prayers ko sa kanya. Pero sana mabuksan din ang isip na, magkaroon sana ng dialogue, yung debate, sana maganda, matuloy. Kaya lang, mukhang hindi mangyayari. Kahit Ayun. na nga hindi pati eh. Ano lang, Normal na conversation lang. Yeah, Oo. normal conversation lang. Brad Sunny, pwede mo bang sabihin sa akin na ano ba yung sinasabi mo na yung bang mga nakikinig sa iyo ba dong bumubuti ba o sumasama? Pag-usapan natin in a proper manner. Walang walang Oo. Pero para sa para sa pamilyang umaalis, I think there's something wrong. Dapat kung ikaw ang miyembrong nasa loob, pamilya umaalis, bakit kaya? 'Di ba? Ayun. Bakit? You should be open-minded. Hindi naman dahil sa lumaban or what eh. May merong nangyayari. Yun lang masasabi ko. Which of course, hindi ko na alam in depth kung ano man ang mga pinagagawa talaga nila in details. But you will observe if you try to be sensitive enough, you'll try to observe what's going on, marirealize mo. Yun lang. Ayun, maraming salamat, Yeah, salamat sa Diyos. Brother Mel Goods. Thank you for giving me the chance and the opportunity na makausap ka dahil very, very, very rare itong opportunity na to na Oo nga ngayon lang, Friday kasi dito umalis lang ako sandali sa trabaho. Ayun, lumabas lang ako ngayon. Ayun. Maraming salamat at nawa ng Panginoon ang Ikaw rin bro, salamat sa Diyos. Mga kapatid, salamat sa Diyos ha. Ingatan ho tayong lahat. ayun, si Brother J. Mel Goods. Ayun. Hello po, Brother Ray. Hello. Meron na? Narinig na? Hello, Brother Ray. Dinig ko na? Ayun, Yes. dinig na. Loud and clear. Hmm. Brother Ray, konting introduction lang po regarding sa inyo pong identity. Ano pong pangalan po ninyo? Anong lokal po kayo dati? Kailan kayo nabautismuhan? At ano ang naging katungkulan po ninyo? Okay. Ako po ay naanig sa lokal ng Marulas, Valenzuela noong 1998. Oh. Apo. Sabay kami ng asawa ko. Pero nung nag-offer si Brad Ellie ng housing sa Apalit, kasi mahirap bumiyahe pa nun sa NLEX eh. Lubak-lubak pa NLEX nung araw na yun kasi hirap na hirap kami bumiyahe pag madaling araw. Nung open siya, ako unang bumili ng unit siguro. Ang kausap ko pa nun yung tatay ni Brad Josel, si Balbas. Brad Balbas. Opo. Si kapatid Diba? na mayari. Kaso bigla siya namatay. Napunta kay Caroro, kay Jerry Caroro. Adcons. Building 2, ako unang bumili nun. Natatandaan ko. Kaya noong 2000, nasa Apalit na kami permanent. Parang ang kilala ko tayo, hindi ko matanda. Kapitbahay ko kasi sila, di ba? Opo, kilala Building ko po kami. Yung asawa nyo, kilala ako at saka ng mga anak ninyo. Kasi yung misis kong pinakamatagal na Central Division Secretary dyan, panahon pa ni Brad Boy Di Malanta, panahon ni Robert Soriano, panahon ni Robert Barredo. Siya ang secretary. Kilala siya dyan sa Central kasi sa kanya nagpapagawa ng ID yung mga lahat ng kapatid pumupunta sa unit namin sa Building 2. Kapitbahay ko sila, Sis Becky Kanya. Kilala mo yun, no? Anak ni Nanay Corazon. Kapitbahay ko yun, kaya alam ko lahat ng baho niya, pati sila doon. Kinukwento niya sa akin yun kung gaano buhay niya nung araw. Si Robert Naboa, nakadikit ko yan. Kasi inuutangan niya ako. Di ba, dalawa siya ni Sis Jane, Angeles ng taga-utang. Oo. Inuutangan nila kami. Hinahanap ako ng utang niya. Pati yung naging, ni Santiago, ni Brad, Willie Santiago, yung biyana niya, nakadikit ko yan dahil kay Robert Naboa. Brad, nakalimutan ko yun. Si Brad, ano pangalan nito? Yung matangkad. Yung matangkad.
Oo. Si Brad Bal. Si Brad Val Roque. Bal Roque, nakatira sa kabila, sa yung apartment ni Brad Eric doon sa likod ng PNB. Oo. Matagal ako dyan. Kilala ko lahat yan. Kilala. Pinag-initan ako dyan eh. Alam mo ba yon, di ba? Alam ko yon, pinaginitan po kayo. Ang naririnig ko kayo doon, Kapulong, ano daw po kayo? Mataas daw po ang ihi nyo, mayabang daw po kayo, etc. etc. Hindi. Kasi ako bro, naging ugali ko na. Hindi ako dumidikit sa mga sa mga manggagawa. Hindi ako dumidikit. Kasi nga kilala ko sila. Alam mo kasi nasa Marulas pa lang ako. Alam ko na yung diskarte ng mga yan. 'Di ba? Na kapag may proposal yung galo si Daniel Rason, may proposal, tapos nagtanong ka, sasabihin sa iba na diwa mo. Oo. Yun ang hindi ko gusto sa kanila. Saka alam mo ba na, nung araw pa lang, duda na ako diyan kay Daniel Rason eh. Nung bagong anib pa lang kami noong 1990. Kasi tuwing magte-texto si Temi, si Resty Reyes, si Baking, si Sunny Catan. Tuwing nagte-texto yun, di ba, pagpasalamat, una sila. Minsan sila nagte-texto. Lagi nilang kinukwento yung buong sweldo ni Daniel Rason sa ABS-CBN. Binibigay buong buo, di ba? Sabi ko, bakit ganun? Kala ko ba pagtulong, di ba, dapat hindi malaman ng kaliwa yung ano sa kanan. Di ba? Bakit alam ng mga KNP, yung pagbibigay ng buong, sabi ko, either na pinakikita niya o kinukwento niya. Di ba? Tapos pangalawa, nung umalis si Brad Eddie, di ba lahat ng gawain, kinwestiyon namin yun. Lahat ng gawain nakasunod sa kanya. Libreng sakay ni Kuya, clinic ni Kuya, legal department ni Kuya, di ba? Law center ni Kuya. O law center ni Kuya. Kinwestiyon namin niya. Alam mo, kasi dyan nasa central ako, dalawang manggagawa lang pinagkakatiwalaan ko dyan. Pag may problema ako kila Resty Reyes, kila Mel Magdaraog, ang kinakausap ko lang dyan, either si Bradislao Soriano, kaya si Brad Boy Di Malanta. Pinupuntahan ko siya ron sa unit niya sa harap. Yung harapan nung satellite, may bakuran doon. Doon kami nagkakape. Kinukwento ko lahat ng sama ng loob ko. Actually, ako nagsumbong sa kanya noon eh. Sabi ko, Brad Boy, ba't ganyan? Ba't pumapayag kayo na lahat ng pangalan ng gawain, nakasunod yung pangalan niya? Hindi ba nawala yon? Oo. Siya nagsumbong noon. Pinarating niya kay Brad Elio. Nasa Brazil na kasi Brad Elio. Tapos, meron pang isa yung sa TV. Di ba meron siyang pinakikita na aksyon ni Kuya. Natatandaan mo yun? Parang breaking news. Oo. Lahat ng ginawa niyang kabutihan, inaano niya, pinakikita, nire-replay. Aksyon ni Kuya, di ba? Yes. Sabi ko, napakawalang yan. Ito, sobrang paimbabaw. Pati yun, sinumbong namin. Di ba nawala yun? Opo. Yun, nawala yun. Kaya sabi ko, hindi nila alam kung sino nagsumbong, pero alam ko si Brad Boy Di Malanta nagsumbong noon. Kasi sa kanya namin inano yun eh, nireklamo. Diba? Dahil una-una kami gumagastos noon eh, mga libre sakay. Kasi isa ako sa pioneer ng copy dyan sa Central eh. Tinatag nila Brad Dani yung, nauna yung Bulacan. Tapos sumunod kami nila Brad Boy Di Malanta, Raul Sese, Robert Barredo, kami dyan sa Central nag-umpisa. Diba? Kaya sabi namin, kami gumagastos eh. Sa kanya si Daniel Rason, sobrang paimbabaw yan. Alam mo yung bakod sa ADD? Yung ADD street, yung unang-una. Opo. Yung gasolinahan. Yung luma na. Diba lubak-lubak yun? Doon tayo dati dumadaan eh. Ha? Doon tayo dumadaan dati sa doon tayo dumaan. Diba sobrang lubak-lubak doon, maputi. Opo. Ngayon, nung panahon ni Ray Cabato, yung national president, inabot mo yun? Opo. Si Brad Ray Cabato. Yun. Nung panahon niya, nag-usap kami mga Kapians na ipasisimento namin yun. Pasisimento namin yung lugar na yon. Ngayon, ang naging budget namin doon is 2 million. Tapos nabaltaan ni Brad Elio, di ba kita mo magpasok doon sa gate, kapiraso simentado yon. Opo. Di ba? Tapos baku-baku na, di ba? Opo. Yun. Nalaman ni Brad Eli, di ba, dating ng pasalamat, sinumbatan kami, mga kapatid, Kapians, ba't ganyan, ang dami natin binabayaran, ang dami namin backlog, bakit uunahin nyo pa yan, okay naman daanan yan. Doon ko naramdaman, napahiya kami, kaya ginawa ni Brad Ray, yung natirang pera, hindi na sinimentuhan yun, binigay nila kay Brad Eli. Pero hindi yung pera ng kapatiran, pera yun ng mga Kapians. Patak-patak kami ron. Di ba? Opo. Doon ko naisip yun, tapos naalala mo yung
pinadira ni Daniel Rason yung mga yung building 4, pinadira niya. Opo. Mula doon kila Salonga, kila Brad Salonga, yung gate sa May Larlin, hanggang doon kila Sis Jane Nabalta, kila Robert Oo. Barrero. Di ba pinadira Opo. yun? Di ba nagkamali sila ng pader doon? Dahil ang laki ng pagitan, siguro mga 3 metro, pinagiba ni Daniel Rason yun. Ganun kawalang yan. Sabi ko, pakawalang. 2 million, nakausap ko si Brad Bongswing. Kilala mo si Brad Bongswing. Kilala ko Tatay po. ni EJ. Tatay Di ba? ni Joey, Elijan. Oh, ni Elijan, tatay niya. Kaibigan ko yun sa kaya asawa niya, si Stes. Patay Padikit na ko po yun. sila. Patay na po sila. Patay na po. Patay na ba? Opo. Padikit ko yun, si Brad Bong. Si Brad Si Bongswing. Tess po, Tess Swing, si tawag nila doon, Muslim. Si Tess Swing, napakabait po noon. Last year lang po siya namatay. Last year. Hindi ko alam. Kasi umalis kami dyan 2012 November. Kasi nga pinakinitan ako dyan ng mga KNP, sila Mel Magdarog, mga ano yan mga plastic yan Alam ko po Pinagiba niya yun, pinagiba niya Di ba? Ang taas na nun. Halos third floor ng building, purong tinakpan. Tapos meron pang cyclone wire. Yung nakita ko po yung steel matting sa itaas. Opo. Sabi ko, ba't giniba yan? Sabi ko, tinanong ko siya. Gusto ni Kuya nakadikit Sabi ko, kapatid naman yung mga nakatira dyan, bakit papahirapan mo, didikit mo, di wala nang hangin yun. Ganon kawalang yan si Daniel Rason. Doon ko naisip kumpara. Si Brad Ellie more on spiritual, di ba? Yung gawain, hinihingi niya yung mga tulong ng mga kapatid para sa pagpapalaganap. Ito naman si Daniel Rason, nag-uubos ng pera sa kawalang sa kagaguhan, di ba? Sabi ko, napaka-ipokrito ng tao na to. Tapos isa pa, kaya ako umalis diyan nung mamatay si Brad Ellie. Nagtanong ako, bakit walang tribute? Di ba? Naalala mo, tinext kita na, bakit ka pumapayag sa mga naniniwala sa na sinisiraan si Brad Ellie? Kasi hindi ko pa alam yung dahilan di ba? Randa mo yun, tinext kita. Opo. Brad, pumapayag ka pa na sinisiraan na si Brad kasi sobrang loyal ako kay Brad Ellie. Kasi sa kanya ako natuto ng aral di ba? Lahat ng narinig ko kay Brad Ellie, kabaliktaran narinig ko kay Daniel Rason Opo. Yung debate na pananamit, para raw nakikipagdebate na tayo. Sabi ko, tanga, hindi yan yung sinabi ko sa magagawa. Ang sabi ng Badeli, ang mga Kristiyano, sulat, nababasa, hindi nakikipagdebate. Di ba? Tapos, siguro isang buwan na akong dito. Tapos nung pasalamat, yung unang-unang mas baptism na namatay si Brad Ellie, may nagpasalamat na kapatid, taga PUP, dating aktivista. Di ba? Dumadalo pa ako noon, siguro wala pa isang buwan yun. Sabi nung kapatid, yung bagong kapatid, salamat po kuya. Nakangiti siya, sabi ko, di ba si Brad Ellie, kahit hindi kapatid, pag nagpasalamat sa kanya, pinipigilan niya. Kapatid, magpasalamat sa Diyos. Kasangkapan lang ako ng Diyos. Kung hindi ako kasangkapan ng Diyos, hindi ko masasabi yan. Sabi ko, paimbabaw talaga tong tao na to, sobra. Okay lang sa kanya. Po, Brad Ray, kanina po, yung paksa kanina, sabi niya, sususpindihin daw niya lahat ng pupuri sa kanya. Hindi totoo yun. Yun ang gustong-gusto nun Makapal mukha nun. Diba? Kasi nga po, huli na siya. Huli ka, Balbon. Huli ka. Alam mo ba, Brad, pinuntahan ako rito yung mga manggagawa ng Muñoz kasi nag-local Muñoz kami. Nung umalis ako dyan, kila si Swens, sila mga manggagawa doon Kasama ako sa core group doon. Ang mahal ng upa ron Bukod sa abuli na pagsamba, pasalamat na haing Google, meron pa akong monthly doon dahil sa upa. Magkakasama kami ng mga kapatid ng mga may pera ron. Di ba? Pinuntahan ako dito. Sinabi ko sa kanila lahat yan. Sabi ko, sabihin nyo sa ba't ayaw niya magpatanong? Marami akong tanong. Sabi ko sa kanya, kung gusto nyo, kumbinsihin nyo siya pagpasalamat, mag-open forum, yung ginagawa ni Brad Ellie pag break time. Consultation, di ba? Lahat pwede may tanong. Para kung matapos na to, pupunta ako sa lokal namin, sabi ba naman sa akin ng mga gagawa, Brad, punta ka na lang ba't ako pupunta ron? Gagastos pa ako ng gasolina, ng LX, di ba? Saka, sabi ko, ba't ako pupunta ron? Gusto ko live. Kung talagang mangangaral ng Diyos yan si Daniel Rason, live. Magtatanong ko sa niya kasi sabi ng Diyos, di ba? May patotoo. Bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalasan ng lahat. Ninyong kaalit. Correct. Sa kanya, puro kayabangan lang binigay sa kanya Tapos ganyan. Alam mo, sagot sa akin nung manggagawa, Brad, si Brad Daniel po ang natin ngayon, ang leader. Sumunod na lang tayo. Ganun ba? Di kayo sumunod. Pag napasunod mga uto-uto pala kayo. Ginanon ko, bro, hindi na bumalik.
Lahat ng manggagawa rito, bro, sa may kawayan, Mm. takot sa akin. Binoboldya ko sila, bro. Mm. Pag nag-uusap kami, bulaan yung kuya niya eh. Sabi ko, sobrang yabang niyan. Nagpapayaman, di ba? Sabi ni Badeli, huwag kang magtitip. Alam mo ba, bro, nung bagong anip kami, di ba sinasabi namin ni Badeli, swerte na, abot na tayo 7 taon, 10 taon. Hindi, magtatatlong taon na ako, wala pa si Cristo eh. Di ba? Kaya hindi na ako, bro, nagpursige noon. Mm. Yung stagnant na buhay namin, nasa apalit kami for more than 12 and a half years. Mm. Masaya na akong kumikita, nasusustain ko lahat ng pangangailangan namin. Masaya na ako noon. Di ba? Opo. O sila, nagpapayaman, nag-i-stock. Kaya bro, nung lumabas kami, nakita ko yung mundo pala, sabi ko, ganito pa pala ang mundo, masaya pa pala. Kaya, nagpursige ko, awa ng Diyos, nakuha ko yung mga goal ko ngayon. Tapos nung nag-exit ako, pati yung mga anak ko, hindi nga kita kilala eh. Yung anak ko Brad, sabi niya, pakilala mo ba yung Badong? Sabi ko, hindi. Kaibigan ni Brad Sani, ano yun, Kalobe. Si Sani Kalobe kasi kadikit ko rin, kilala mo yun, taga Las Vegas. Opo. Yung kasi, kadikit ng kuya ko, may kapatid ako sa LA eh. Naku, Brad. closet at Ah? center sa LA. Shout out sa mga kapatid sa lokal ng Los Angeles, California. Oh, may kapatid ako doon, naging kadikit niya. Kaya nung nagpunta ng Pilipinas si Brad Sani Kalobe, hinanap niya ako sa Central kasi kinuwenso ng kuya ko na may kapatid siya ron na sa building 2. Eh ako napagtanungan niya, Brad, kilala mo ba yung Ray Advincula, yung kapatid ni Robert? Sabi ko, bakit po? Kasi kaklose ko yun sa LA eh, sabi niya. Magkaklose ba kayo? Ako po yun. Kaya naging kabayad ko yun. Kasi bumili sila ng unit doon eh, kila Brad Robert Barredo. Mm. Di ba? Nagkaroon sila ng unit doon. Kaya naging kaklose ko yun si Brad Sani Kalobe. Marami pa bro, marami. Kaya hindi Opo. na ako dumalo. Hindi na ako dumadalo bro. Actually, meron isang insidente noong bagong gawa. Yung unang-unang mansyon sa Brazil, sa Jureret Premier. Sabi ni tinur kami nila Bradley kasi hindi naman lahat ng mga nasa Brazil noon nakakapunta doon sa mansion na yon. Exclusive lang, pili lang yung mga nakakapunta sa Dinadala nila ron. dinadala nila doon. Kahit staff ka sa Brazil, hindi ka basta-basta dadalhin doon. Ngayon, nagkukwentuhan si Brad Eli, tsaka si Nanay Let nandun pa. Patay na rin po si Nanay Let Ocampo. Ay, Tapos nandun si Spining. Sabing ganyan ni Brad Eli. Sabi pala ni si Spining, Brad Eli, maliligtas pa po ba kaya tayo niyan? Oo, kadikit ko rin yun si Spinning Di Malanta. Sabi ni Oo, Spining, sabi ni Brad Eli kay si Spining, bakit naman? Kinwento yun ni Brad Eli sa pasalamat, kung matatandaan niyo po. Di po ba, sabi niya, huwag tayong magtitipon ng kayamanan. Kung meron kayong pananamit at pagkain at makain. masisiyahan na kayo. Hindi po ba tayo niyan lumalabag sa Biblia? Di ba, sabi ni Brad Eli, di ba, gusto ng Diyos maginhawaan yung kanyang mga anak? Yung sagot ni Brad Eli. Ako bro, marami na akong duda dyan. Katulad ng ginawa nila kay Sis Madel, yung asawa ni Brad Marlon. Natandaan mo yon? Yung nagsumbong kay Noli Bolero na nagdidispal ko ng pera sa Bisaya. Di ba siya pamihawak ng Bisaya? Naalala mo yon? Opo. Pinagsalitaan nila ng masasakit na salita. Yung kilala ko kasi yung Sis Madel na yun asawa ni Brad Marlon. Taga Central yun, pero siya ang coordinator ng manggagawa sa Bisaya. Pag may pasalamat niya. Marlon Yung gwapo. Labrangue? Hindi ko alam ang apelyido eh. May itsurang lalaki. Oo. May itsura siya. Yung Madel, yun yung matanda. O matanda na Muslim. Oo, Kung magsalita yung malata mo Muslim. Oo, yung asawa nun, kabatch ko, si Brad Marlon Labrangue. Mabait yun. Mabait yun. Sa kanya kami una nagkaroon ng internet. Doon sa tindahan niya. Di ba? May tindahan niyo sa malapit sa Bautisario. Opo. Doon kami nagpakabit ni Brad Randy Bacosa. Dalawa kami. Sumuso kami doon sa internet niya. Kaya nagkaroon kami nung araw. Nag-love. Yun. Kumusta na po kayo ngayon, Brad Ray? Yung pong okay lang. Nandito kami mga anak nyo.
Anak ko, puro professional na, Brad. May isa akong anak na USRN, 2 IT, okay na, wala na akong problema. Yung misis ko na lang, may Di ba, dialysis. ang natatandaan ko, 2 yung anak kong babae na Oh. kakasya DJ yun. Yung panganay ko, Brad, kaklase ni Aragelio, saka ni JR sa La Verdad, Sa magkakabats yun. Verdad. Oh, Oh. tapos yung isa kong anak naman, kabats niya naman, yung anak ni Monton, yung driver ni Daniel. Oo. Kapatid ni Arlene yung asawa, sino yun? Sino ba doon? Si Cathy. Yun, yung anak nun, kabats naman ng isa kong anak. Magkakabats sila dyan sa La Verdad. Kaya kilala nila yan, yung Aragel. Kilala nila Oo. yan. Kilala ko yan, oo. Tagal ko, alam ko lahat yan, kilala ko lahat yan. Yung Tapos, mga walang yaan yan. 3 lang po ba yung anak nyo? Kasi meron pa po kayong na lalaki. Bunso, yung bunso, humabol. Anak na sa iglesia yun, 1999 pinanganak. Si JB. Yun. Okay, masaya bro, mas masaya pa nga naka-exit eh. Kumusta na iniintindi. po ngayon yung buhay ninyo bilang exiter? Totoo po ba yung sinasabi nilang pinananakot nilang mapapahamak kayo? Pain kayo? Ngayon bro, yung lokal kasi ng Bagbagin bro, sa kapatid ko yon. Yung may-ari nun ng kapatid ko, dito sa lokal ng Bagbagin may kawayan. Aha. Yung mga, ayoko na sana sabihin eh, yung mga TV doon, yung aircon, ako nag-donate lahat. Diba? Noong araw, ako bumili. Eh ngayon, kahapon, sinabi ng misis ko, nasira raw yung isang TV, yung Panasonic na flat screen. Ngayon, humihingi sa akin. Sabi ko, ba't hindi kayo humingi kay Daniel? Abulin na ayuda sa mga pulis, milyon-milyon yun. Tapos, di ba? Ba't sa akin kayo hihingi? Di ba? Ano kayo? Sabi ko, ang kapal ng mukha nung panay ayuda sa mga pulis. Alam mo ba, Brad, may kukwento ako sa iyo. Nung panahon ni Bato de la Rosa, meron ako, kasi Brad, may prat ako eh. Member ako ng APO, Alpha Pi Omega. Alam mo yun, yung prat na yun? Opo, yung fraternity. APO, Alpha Pi Omega. Opo. Meron ako bro ka Brad na dating NBA agent na nag-retired. Nasa Bisaya na siya ngayon. Nag-retired na anib. Pero dati siyang NBA agent. Alam mo bro, tinawagan ako. Tandaan mo, donate si Daniel Rason ng 5 million kay Bato de la Rosa. Yung kasagsagan ng Oplan Tokhang. Opo. Ayun. Tinawagan ako noon, Brad. Sabi niya, Brad, pwede ba yun? Ginagamit ni Bato sa pagpatay eh. Nag-donate si kuya ng 5 million. Sabi ko, nagtaka rin ako dyan, bro. Maraming kapatid tatanong. Ikaw magtanong, mas maganda kasi NBA agent ka. Kayang-kaya mo tanongin si Brad Elijah. Ba't hindi natokhang yung si Elijah Rason, nagda-drugs yun? Oo, yun nga, kaya nga. Marami. Tapos bro, alam mo, isa pang masamang loob ko dyan, yung lokal. Alam mo yung lokal na Santo Niño kay Brad Pedring, yung mayaman dito, di ba? Pedring Telosario. Iko-correct ko lang po kayo, baka, ayan, tingnan ninyo, sabi nila, inaangk nila na masama yung loob nila. Iko-correct ko lang po kayo. Masakit ang kalooban ko. Mas maganda po siya pakinggan. Okay. Pasensya na, Brad, kasi, sobra tala. Visit ako dyan kay Daniel eh. Alam mo bro, yung isa pang pangyayari, bro, kukwento ko yung kapatid dyan sa lokal ng Santo Niño, may lokal ng Santo Niño kay Brad Pitt. Malayaman ng lokal dito eh. Anjin, kilala mo yun, di ba? Yung may-ari ng Caldero, Eagle. Malayaman ng lokal dito sa lugar namin, bro. Tabi-tabi lang yun. Lokal ng Anjin, lokal ng Santo Niño, mayayaman yun. Favorite ng mga KNP yun. Kasi makukwarta. Favorite nila puntahan yun. Di ba? Si Danny Navales, si Roland Ocampo, si Antonio, ano pangalan noon? Yung Antonio? Roland Antonio. Roland Antonio. Yan, lagi sila dyan, bro. Kasi maraming pera. Di ba? Yung isang kapatid dyan, bro, may psoriasis. Babae. Tapos, tinutulungan ng lokal. Alam mo ba, bro, nung minsan Sabado pa salamat, dinala nung asawa sa Central. Hihingi to kasi, bro, yung kapatid na yon, yung lalaki, pintor sa may Pateco. Yung supplier ng mga pinto, mga bintana sa Wilcon Builders. Pateco. Dito sa may Malhacan yun. Stay in sila ron, may 4 silang anak. Dinala ron, bro, kasi mahina na. Ayaw nila tanggapin, bro, kasi nga pila-pila raw. Yung hipag ko rito, si Sis Julie, inaanak niya si Bong Santiago, Doc Bong. Opo. Inaanak niya sa kasal yun. Pinatawagan. Sabi ko, tawagan mo para matulungan yung kapatid. Di natulungan. Tinanggap Sabado yun, bro. Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Miyerkules, bro, tinawagan ako nung sis, yung hipag ko.
Brad Ray, may pera ka ba dyan sa Kasi nasa palit ako, di ba? May pera ka ba? Sabi ko, bakit? Kasi yung kapatid, hindi pa nabibigyan ng gamot. Ha? 4 na araw na nakakumpay dyan sa central, sa clinic, walang gamot. Wala raw pera eh. Dalan mo nga ng 5,000 tapos babayaran ka namin. Ginawa ko, nasa Angeles ako nung time na yon kasi naniningil ako. Kasi nasa sales ako no? Nasa Angeles City ako. Hindi na ako bumiyahe na San Fernando, Apalit, hindi na. Dumiretso na ako sa clinic. Binigay ko doon sa kapatid. Kinabukasan bro, tinawagan na naman ako ng sis. Brad, ilalabas na raw yung kapatid kasi malala na. Agad pa? Oo. Yung ambulansya raw, walang ambulansya. Alam mo sabi ni Sis Marita, wala raw, may ambulansya, walang driver. Ang ginawa ng kapatid ko, kung malakas siya sa kapitan dito, kaibigan niya yung kapitan sa Bagbagin May Kawayan. Kinausap niya, mantakay mo bro, nanggaling pa ng Bagbagin May Kawayan yung ambulansya, pinikap doon. Wala silang naitulong, tapos dinala bro sa ospital. Maya-maya bro, tinawagan na naman akong hipa ko, Brad Ray, ayaw natanggapin ng Jose Reyes yung kapatid. Kasi raw malala na. Baka nandyan yung anak mo si Kim. Kasi may anak akong nurse doon eh. Si Kim yung pangalawa. Opo. Nurse yun sa Jose Reyes. Tinawagan ko yung anak ko. Sabi ko, anak, nasan ka anak? Sabi niya, naka-duty po pa. Sabi ko, may kapatid yan. Pakiano mo nga. Binigay kong detalye. Awan doon sa kapasok naman, natulungan. Bro, mga ilang oras na namatay yung kapatid. Isipin mo, bro, wala silang naitulong. Dextrose lang, bro, binigay. Hindi nila nabigyan. Total, meron po kayong napasok na ganyan, pinabayaan yung kapatid. Actually, merong nagsabing kapatid sa akin, alam mo ba, Brad Badong, hindi sana mamamatay yung mga kapatid na reporter ng UNTV sa Mama Sapano kung hindi nagpabaya si Daniel Rason. Kasi tumatawag yung mga kapatid kay Daniel Rason, hindi sila in-entertain. Hoy, Daniel Rason, mahiya ka nga sa sarili mo. Ang kapal talaga ng mukha mo, Daniel Rason, kang gago pa. Biruin mo, namatay yung mga kapatid sa Mama Sapano, sa Maguindanao, yung Maguindanao Massacre. Dahil kagagawan mo, Daniel Rason, tumatawag sila sa'yo. Hindi mo mapapasinungalingan yan dahil may mga saksi. May mga saksim buhay, gago kang Daniel. Oo, apakawalang niya bro. Isipin mo yung kapatid na mahirap, hindi nila tinulungan, hindi binigyan ng gamot bro, wala raw pera. Samantalang si Dinky Do, pinagamot niya, di ba, kinuwento niya, kalahating milyon sa St. Luke's. Yung walang yan si John Regala na INC na minumura sila, pinagamot nila. Di ba, ginaso nila. Si Nora Honor, di ba, kinuwento nila, pinagamot nila sa Singapore nung nawala yung boses. May mga pera yun. Sabi ko, bakit yung mga sikat na tao, may mga pera, pinagagamot nyo, kinukwento nyo pa. Ang kakapal ka ako ng mukha nito pag mahirap. May kapatid pa po tayo sa Marulas, Brad, kinuwento sa akin nung dati kong kalokal. Nagkaroon ng cancer yung asawa niya. Sabi ko, ba't hindi nyo ilapit sa manggagawa para matulungan? Alam mo, sagot ng manggagawa, wala pong pera yung sentral. Lapit na lang kay Mayor Gatchalian, sa kay Congressman Gatchalian. Sabi ko, kakapal na mukha, pag mahirap, walang pera, tutulak ka sa politiko. Actually, diba? Din po yung Brad Ray. Kahit saan po ako Pilipino, pagka sinasabi ng mga kapatid na nilapit nyo na po ba sa destino nyo dati? Opo, nilapit na po namin. Ano po ang sabi ng destino nyo dati? Wala daw pong pera ang administration office. Sabi ko, sige po, akong bahala. Kasi, Brad Ray, in fairness naman, pagka po ako talaga ang naglapit, kilala po ako sa admin. Kilala ka. Pagka pinasok ko, pagka ni-reject nila, masusumbong sila kay Brad Eli. Hindi kasi nung time na yun kasi wala na si Brad Eli, si Daniel na. Kaya nga masama loob ko yan eh. Lahat ng kapatid na humingi ng tulong, sinasabi ng mga manggagawa, walang pera. Lumapit ka lang sa DSWD, Kilala kay mo ba, Mayor. kilala po ba si Perry Quaresma? Sigurado Oo, naman. kilala ko yung asawan, ay yung kapatid ni, yung naging girlfriend ni Daniel Rason. Si ano pangalan nun? Tere. Yung maganda? Teresa Quaresma. Oo, kilala ko yan. Ito pa. Choir pa lang yan eh, MMC, di ba? Nakaaway ko yun. Talagang nasa bus ako noon. Tagsisisigaw ako sa bus. Meron ako kasamang manggagawa noon. Kasi meron akong nilapit na kapatid na babaeng bao. Tapos, disabled pa siya. Meron siyang isang anak na nag-aaral. Tapos, nagme-maintenance pa ng gamot. Nilapit ko. Sabi ko doon sa destino niya manggagawa, ano kasing pangalan ng manggagawang nasuspindi dahil sa nang molestya ng mga bata? Yung yung manggagawa? Manggagawa.
Hindi po, yung maliit na lalaking ano po siya ngayon eh. Manager siya sa Morong. Basta yun po yung ano, nakalimutan ko lang yung pangalan. Sabi ko, Brad, nilapit nyo na po ba kay Brad Perry? Kasi kailangan daw ilapit sa Zone Servant. Opo, nilapit ko na, sabing ganyan, Brad JR. Kaya lang, sabi ni Brad Perry, tinulungan na daw. Sige po, ako pong kakausap kay Brad Perry. Tatawagan ko po. Kinausap ko. Brad Perry, sabi ko, yung pong kapatid na kilala ko po yan. Taga Cambodia po siya dati. Brad JR, sabing ganyan, natulungan na to eh. Doon na ako nagpanting ng tenga. Bakit? Pagka ba natulungan na, hindi na pwedeng tulungan uli? Isang beses lang. Oo. Gumawa ka nga lang mabuti sa lahat eh, lalo na sa kasambahay, di ba? Wala naman nakalagay doon isang beses, tapos na. Nagtaas po siya ng boses, pagka tinaasan mo ko ng boses, naku, hindi ako magpapatalo sa'yo. Tinaas Mga ako ng boses. mga MMC sip-sip yan kay Daniel. Lalo yung sila Girly, yung yung mayaman, yung may diyan sa may Caloocan, ano pangalan noon? Yung magkapatid, yung mga originals. Nasa Amerika na yung tatay niya, dati inutangan ni Badeli. Sino? Si Gerly. Yung Ilang yun naman yung mayaman dyan eh. Sino yung MMC, mga original MMC. Di Si ba? Gerly, lang naman ang mayaman dyan. Yun, Si Gerly Arce, yung pamilya. yun, si Arce. Kasi yung tatay nung kadikit ko rin. Nung araw, pag nagpapasalamat sa Bicol, Willie Arce, kami magkaka-convoy noon, papuntang Bicol, di ba? Dati pagpasalamat nandito pa si Brad Eli. Bicol tayo, puntahan kami, sama kami. Di po ba exit na yung pamilya, yung magulang ni Gerly Arce? Oo, matagal na. Binabanatan na ni Brad Eli yun eh. Pati yung Luz Valdez, bro, kadikit ko yun. Kasi kami yung mga unang-una dyan sa Laberde, sa Muñoz, magkakasama kami. Mabait po yun, si Sis Luz Valdez. Mabait. Mabait po yun. Bro, maraming nakakulimbat na pera dyan yung mga KNP, saka yung mga close-in security. Diyan takbuhan nila, utangan nila yan, hingan nilang pera yan. Pati nga yung anak ni Danny Navales si Nino, yung gitara nun galing dyan eh. Kay Luz Valdez, mabait yan. Mabait po yung si Sis Luz Valdez. Kasi during that na nag-seminar kami sa Palit, nagtitinda-tinda po ako ng kung ano-anong pwedeng itinda. Brad, kami yung mga pioneer batch ng La Verdad Muñoz. Nasa Valenzuela pa ako nakatira. Nung mag-open yung Muñoz, kami yung mga unang-unang mga PTA dyan. Sila Luz Valdez, yung anak niya. Yung apo ni Sis Luz Valdez, doon nag-aaral, di ba? Yung lalaki. Kaklase mga anak ko, bro. Magkakaklase sila dyan. Nung panahon na, ang humahawak pa ng La Verdad no, si Sis Beth Bagnes, saka si Juliet Barceliano. Yung pa humahawak. Hindi pa si Luz kasi nun. Teacher yun. HE teacher pa lang yun eh, di ba? Pinromote lang ni Brad Eli yun eh. Sa Apalit. Pero nung humahawak ng La Verdad, si Sis Beth Bagnes, saka si Juliet Barceliano. Si Sis mga taga Las Piñas sa kano. Opo. Yun yung mga kwento na naranasan natin. At mga kapatid, tingnan niyo po, si Brad Ray, 1998 na anib. At saka ito, talagang kilala ko to eh. Tsaka yung pamilya niya, asawa at anak niya, mga tumutulong talaga. Ngayon, common exit na, sabihin ninyo, sa demonyo na kami. Okay lang yan, sabihan nyo kami sa demonyo. Kayo, sigurado ba kayo sa Diyos kayo? Ako, bro, kaya kong sabihin sila sa demonyo dahil lahat ng ginagawa puro pagpapaimbabaw, di ba? Camera, pinapalabas sa TV, lahat ng ginawa ng kabutihan. Yun ang paimbabaw, yun ang sa demonyo. Tignan Gusto mo, lagi Brad, napupuri ng tao, ha? Tignan mo, Brad Ray, tayo, pag nagla-live tayo, yung mga kapatid na sa live, makikita mo yung mukha ng mga kapatid, maliliwanag. Tignan mo sila, ang didilim ng mga mukha nila. Ako, bro, hindi ako takot. Nung araw pa, bro, na hindi sa kilala, nung pagkamatay ni Badeli, lantad na ako. Binoboldya ko lahat ng manggagawa rito sa may kawayan. Actually, shoutout ko lang pala si Brad Marlon Cruz na taga-Exeter, taga-Canada. Ngayon ko na-appreciate yung mga Exeter dati, nung aktibo pa ako. Kasi nakikita ko sa mga comment section, talagang lalo na itong si Brad Marlon Cruz, matinding umano to. Ano kayo, sa demonyo kayo, ganito, ganyan, yung sinasabi ni Brad Marlon Cruz. Ngayon ko na-appreciate yung
yung mga exiters. Kasi yung pala yung bahagi pala ng healing yun eh. Hmm. Yung pagtatanggol mo sa totoong alam mo. Bakit? Naninira ba tayo? Meron nga kapatid na sabi niya, Brad Badulong, meron akong na-recruit mag-exit. Sabi niya, tawang-tawa ako doon sa kapatid. Bakit kayo nagre-recruit? Sabi ko, networking po ba to? Alam mo ako, Brad Badong, kasi aral ako kay Brad Eri, no? Actually, wala akong absent, bro. Talagang alas 3, alas 4 madaling araw, nasa apalit na ako. From Valenzuela, ah. Opo. Alam mo, bro, sabi ko nga sa mga matatandang kapatid dito, nagtataka nga ako sa inyo, ba't ang tatanga nyo eh? Wala ba kayo natatanda ang sinasabi ni Brad Eri? Di ba sabi ni Brad Eri noong araw, lalo nung panahon ni Kibuloy, kapag ang manggagawa, ayaw, hindi nagpapalaganap, ayaw magtanong, ayaw magpatanong, manloloko yun, lumayas kayo dyan. Pati si Daniel sinasabi yun eh. Oh, Di ba? correct. O, Correct. bakit ngayon? Okay lang sa inyo na hindi siya magpatanong. Okay lang sa inyo na, di ba may team soup pa nga si Brad Ellie sa mga nagtatagong mga, yung ayaw lumabas ng mga maangaral, yung Ichi Pichi Willy, Yellow Polka Dots Bikini. Di ba kinakanta niya yung pagpasalamat? Sabi Opo. ko, team song na rin ni Daniel Rason niya. Team song ni Brad Ellie sa kanya kasi nagtatago na rin siya sa palda ng nanay niya. Di ba? Correct. Totoo. Ayan. Speaking of palda ng nanay niya, ayan, natira po kayo, Brad Ray, sa Central. Oo. Kapit-bahay nyo lang po, ilang akbang lang yung bahay ninyo sa Bro, lahat ng kapatid ni Brad Ellie, ka-vibes ko. Maliban lang kay Beth Rason. si Betra Si Robert Barredo, Robert Soriano, Soriano. si Katatay Akong, si Valentin, si Valentin. Nanay Corazon. Ka-vibes ko lahat yan, bro. Lahat yan galit sa kanya. Pati si Brad Narsing. Oo. Patay Alam ko yun, bro. Laging binabanatan ni Daniel Rason yung pagpasalamat eh. Alam ko si Narsing Soriano yun, si Brad Narsing yun. Hindi lang niya mapangalanan dahil kay Sis Ruth. Oo. Di ba? Ano po kasi, mortal enemy po, number 1. Mortal enemy number 1 ni Daniel Rason, dati, Narsing. si Bra Narsing, si Papa Narsing. Oo. Alam Ngayon ko yun, bro. po. Alam mo kung bakit? Bakit? Lagi sa unit ko si Brad Robert Soriano, nagkakape kami ron. Nagkukwentuhan kami. Di ba kinukwento niya lahat yan? Lahat sila ayaw nila kay Daniel Rason. Si Beth Rason lang ang nanay lang niya may gusto sa kanya sa kasi Brad Ellie. Alam ko bro yun. Alam ko, pati si Valentin, nakita ko yun nung binaril niya yung gulong nung adventure. 5 hakbang lang sa akin yung bahay mo eh. Sige. Pumasok ka na dyan, di ba? Alam ko yun, bro. Alam ko yun. Oo, yung binaril niya, kasama niya yung mga KNP, sa mga CIS. Nandun kami nun, bro. Kita-kita ko yun. Grabe. Ang dami kong hirap dyan, bro. Nag-construction ako dyan, yung La Verdad, yung Pasalamatan. Hindi ako construction worker. Namamaga kamay ko, bro. Libre. Tubig lang at merienda pinakakain sa amin. Maghapon kami nagtatrabaho yun. Naghahakot ng simento. Opo, Sige mo, kami bro, po, ginagawa ko. seminar namin, free labor. Oo, libre yun, bro. Yung Libre. building namin, gumawa na sila Glenn Labong eh. Tama? Opo. Nakita ko, bro, lahat ng buhay niya. Sila Jun Blasa. Apakawalang yan. No, alam ko, bro, kurap yan. Isipin mo, si Jun Blasa, pinahawak ng Western Union, di ba? Ni Brad Opo. Ellie. Tsaka yung yung trading Oh, yung Western Union. Tapos, bro, isipin mo, ampun lang siya dyan, nakikitira lang. Di ba yung Jun Blasa? Ang sasakyan niya, isang Starex na itim na brand new sa Santa Fe na Hyundai. Tigwito 2 million na itim. Sabi ko, paano na-aboard nito? Tapos si Glenn Labong, naka-Santa Fe. Yung asawa niya, nakakotse rin. Tapos pagkapasalamat, di ba, nag-iiyak. Mga kapatid, tapos, ang luho ng buhay niya. Tapos bro, yung presidente namin, si Raul Cesar, kilala mo yon. Okay, kilala ko. May-ari na Santa Monica Farm. Presidente namin sa Kapiyon, sa Apalit. Di ba? Nagba-bikers yun eh. Inaya ako mag-bike noon. Brother, isama ka naman sa amin mag-bike. Nagbabike ka pala. Sabi ko, sasama ako sa inyo. Gaganda ng bike nyo. Tig 70,000, 80,000. Yung bike ko, tig pa 5,000 lang. Yung lang, yung ordinary bike lang. Di naiwan niyo ako, kako. Wag yan. Tignan mo yung nila Glenn, yung mga si Glenn Pute, saka si Glenn Negro, yung mga taga-kusina. Tignan mo yung bike nila, 100,000+ ang halaga. Paano sila nakaka-afford ng gano'n? Makakapal ka ako ng mukha. Pag lalapit sa kapatid, tulong, alam mo ba, hindi mo pa tapos sila maluho ang buhay. Paano ba naman hindi luluho ang buhay nila? Isang putok. Magkano ang ibibigay sa kanila ni
Kaya duda na ako diyan. Si Robert Noboa, bro. Si Robert Noboa, may na-booking namin yan eh. Kasi di ba asawa niya nagtatrabaho sa Globe. Nagkaroon yan, meron na yan Innova, nagkaroon pa yan ng Honda City na top of the line. Kinakalat niya sa Central, ano raw yun? Galing sa, bigay daw ng Globe sa asawa niya. Oh. Nangailangan kami ng sasakyan, yung copy. Nagpunta kami kay Brad, kay Brad. Nagkakapalangan, sino ba to? Yung Dungo. Si Brad Dungo. Oo. Ano pangalan? Freddy. Si Brad Freddy Dungo, asawa ni sis Di ba? Nagpunta kami ron. Kasi di ba nagbebenta yan ng mga spare parts, yung mga second hand. Brad, baka meron ka dyan coaching available, kailangan ng service ng copy. Ano yun eh, punong Jaco yun sa Central no? Yung Freddy Dungo. Sabi, ay sayang, nakuha na ni Robert Noboa yung Honda City. 450,000 lang, 700 talaga, top of the line. Binigay ko na sa kanya. Isipin mo, kinakalat sa Central, bigay daw ng Globe. Asawa niya yung pala, siya bumili cash. Saan ko kuha ng pera yun? Diba? Yun. Saglit lang po Brad Ray. Time out lang po. I-highlight lang po natin yung sinabi ninyo. Ayan, Robert Noboa, nabubuking ka ha. Sinasabi mo pala noon na yung Honda City mo na top of the line ay bigay ng Globe Telecom. Sa asawa niya. Sa asawa mong si Monette Noboa na isa rin sinungaling. Binili pala kay Brad Fred Dungo. Freddy Dungo. Freddy Sa Kapalangan. Dungo. Kapalangan. Yung po ba yung tiniwalag si kapatid na Fred Dungo? Oo, hindi tiniwalag yun kasi nga, di ba, officer siya, punong Jaco, no? Nagkaroon siya ng relasyon dun sa secretary Oo. National Secretary. Di ba nalaman ng asawa. Mali rin naman yung ginawa nila kasi asawa ng babae, seaman Kinaliwa niya yun. Magkakapadikit ko lahat yun. Magkaka-cross kami lang sa Central. Kilala ko po yan. Ayun, di ba? Dami palang nito. Ang daming alam ni Brad, Brad Ray. Marami yung alam dyan, Brad. Pati yung grupo ni Resty Reyes, alam mo bro, isa pa nangyari, ito ikukwento ko sa nakakatuwa. Minsan may tumatawag sa akin, nasa Central ako. Number lang, hindi ko sinasagot. Kasi hindi ko kilala. Yung sinagot ko babae, sabi sa akin, sino to? Taga Fitness First, yung sa may SM San Fernando, di ba may Fitness First doon? Puro mayayaman nag-exercise doon Sabi ko, paano mo nakuha yung number ko? Nirefer po kayo sa akin ni Brad Richard Tixon. Ha? Sabi ko, bakit? Member pala sila dyan, si Richard Tixon, si John Blasa, yung mga taga-admin, si Resty Reyes. Yun pa sila nag-exercise? Opo, nirefer po kayo, baka gusto nyo mag-membership din. So, kung kakapal na mukha ng mga to, malmal ng membership sa Fitness First Walang sahod, pero member ng Fitness First. Nabuking ko sila, kinuwento ko doon. Sabi ko, ang kakapal, samantala kami, nagja-jogging lang doon sa new stage, sa itaas. Libre. Sila Fitness First. Sila Richard Tixon, di ba? Alam mo yun? Kilala ko po. Ang kakapal ka akong ng mukha. Wala namang trabaho. Tapos doon pa nag-membership. Tapos ako bukuha ng pera itong mga to, di ba? Opo. Grabe. Marami anomalya dyan po sa Central. Ang tagal ko dyan. Sis Becky, daming kinuwento sa akin. Becky Kanya, kilala mo yun? Opo, Sawa ni Brad Tony. Kilala ko. Kaya lang yung manugang mo, walang niya. Yung major, si Arthur Angeles, walang niya yun Oo. Natiwalag. Ano, tiwalag na ba yun? Oo, ng Dapat rape. matagal na yun Kinukonsinti kasi nila yun Kinukonsinti nila yun Yun yung mga nagpapanggap ng sundalo, di ba? Pero kahit yata security guard, hindi na. Kasi, paano bro? Tuloy na ako Out na ako. Okay, sige. Hindi po, hiningi ko lang po yung bill. Yung bill, kala ko alis ka na. Marami ako bro may kukwento sa'yo. Ang dami ko experience yan. Tagal ko dyan sa Central, 12 and a half years bro. 2000 hanggang 2012 din ako tira permanent. Ano pa po kayo nun Meron pa po kayong buhok nun. Ngayon, shaggy na po kayo. Oo, sa akin na. Manipis na. Kilid Senior na ako bro Cash. Thank you. Sige, Brad Ray, salita ka lang. Sige. Tapos bro, yung nung time ni
Sino ba to? Nung admin sino pa ba itong mga to? Saan naabutan niyo po bang administrator? Si Sani Catan, unang tira dyan, si Sani Catan, unang admin. Si Tata More, yung pinakamabait naging admin dyan. Ay, Si Tata More. Tapong More. Sobrang bait nun, bro. Mabait talaga Yun yun. ang mababang loob. Lagi sa bahay ko yun, bro. Pinagkakape ko yun. Nagkakape, kwentuhan kami. Yung si At Tata saka, More, yung pinakamabait, bro, talaga na kay pinamit ko. Si Tata More. Walang luho yun. Oo, walang yabang, low profile, di ba? Hindi ka mukha nito. Si Resty, yung pinakawalang ya dyan, si Resty Reyes ko. Naging admin. Or, sa panahon, manggagawa pa yun sa panahon pa ng kapatid na Perez. Oo, bait yun, si Tata More. Ay, Oo, sobra. yun yung bautisador ko. Ayun, Oo. ako si Sani. Espiritu yung napunta sa akin. Nabot pa namin yung All Central eh. Doon kami inandun eh. Yung time na sa All Central, yung binabahapan. Ay, grabe, baha. Hindi ko na po naabutan yan, pero naabutan ko yung apalit na Ang lalim ng tubig doon, bro. wala pang labi. May tulay pa ron. Para ka makapasok, may tulay. Pinagawa ng tulay ni Badeli. Di ba? Kaya alam mo, bro, nung narinig ko kayo ni Sis Myra, yung tungkol kay Badeli, no? Yung pagkamatay, yung unang inatake, yung kinuwento mo. Bro, 2 linggo akong hindi makatulog, no? Na-stress ako. Hindi ko akalain na gano'n. Actually Kaya, po, maraming hindi lang po kayo ang nag-message sa akin. Bro, hanggang ngayon po, very distracting po yung narinig post ko. ni Myra. Sabi ko, kaya ako po, ayoko pong as much as possible, ayoko pong sa akin manggaling. Brad, may tatanong ako sa iyo, manggagawa ako. Kasi 'di ba bro, may sa Biblia, yung bulag, alam mo yung bulag, yung pinadilan. 'Di ba sabi niya, dati akong bulag, ngayon nakakakita na. Yun na lang bro, iniisip ko ngayon tungkol kay Brad Eli. Kasi tanggapin natin, marami akong natutunang mabuti kay Brad Eli. Kasi Actually, di ako ganyan din po yung naging pananaw ko na lang ngayon. Kung meron ginawa si Brother Eli. Bahala na siya managot sa Diyos. Oo, tama. Ako rin gano'n eh, iniisip ko. Basta ako, lahat ng narinig ko, tinatandaan ko. Kaya yung mga natandaan ko, pabalik lang sa ginagawa ni Daniel Rason eh. Saka, kaya talagang po ngayon, ako rin naman aharap sa Diyos. Ako ba malinis ba ako? Saka bro, yung patotoo na bibigyan ko kayo ng bibig. Kasi bro, sa tagal ko dyan sa iglesia since 1998, yung mga debate niya, nakikipag-debate, exposition, nagi ako nandun bro. Wala akong nakita nakapagpahiya kay Brad Eli. Kaya naniniwala ako sa kanya. Meron pong mga debate si Brother Eli na hindi na nila nilabas na napahiya po siya. Gano'n? Meron po, ilalabas po namin yun. Sige, labas mo ngayon pa. Kasi, ilalabas na po namin yun. Kaya nung yung mga kapatid na meron pong awak na Kaya bro, nung narinig kita sa kasi si Myra sa pinag-uusapan nyo, talaga bro, hindi ako makakilos, na-stress ako. Distracting po yung yung information na yun. Kaya sabi ko nga doon sa mga kapatid, nung mga previous video ko, bahala ng Diyos doon. Kasi sabi naman niya, maawa ako sa ibig kong kaawaan. Tama. Ito ba tayo para questionin ng Diyos? Hindi, pero sinabi mo naman, marami namang suguan, maangaral ng Diyos na nagkasala. Si Judas. Exactly. Diba? Si Haring Solomon. Diba? Oo. Si Saul. Kaya sabi ko, King Saul. Kaya sabi ko siguro, pero yun na lang yung tinignan ko. Dati akong bulag, ngayon nakakita na dahil kay Brad Eli. Kasi bro, kahit maraming katiwalaan sa Central, hindi ko pinapansin kasi sinabi na ng Brad Eli, di ba na, huwag po tao tignan nyo yung aral sa kayong mga ngaral. Kaya ang focus ko kahit puro walang iya yung mga karamihan doon. At saka, fairness, during the time of Brother Eli, pagka nagsumbong ka, at tama yung tama yung outlet, yung mo, yung mediator. Kasi depende sa mediator eh. Pagka ginamit mong mediator si Brad Boy Di Malanta, makikinig si Brad Eli. Alam namin yun doon. Yun ang lapitan namin eh.
Kasi kay Brad Boy, kahit magsumbong ka, hindi ka i-chismis na ibadiwa mo, hindi hindi ka nakapatid, di ba? Actually, Brad Ray, si Brad Islaw, mortal na kaaway din yan ni Daniel Rason. Hindi, natatak nga ako bakit siya nananatili dyan. Gusto kong i-message ko, ba't na nag-stay ka dyan? Ako naniniwala, bro, anong pakiramdam mo? Lahat ng KNP, alam nila na bulaan niya si Daniel. Dahil lang sa pera, sa pakinabang. Kaya nananatili yung mga walang ganyan. Kasi mga tamad di ba? Mga walang trabaho, karamihan dyan Maasa lang. Kasi hindi lang naman sila binubuhay ng iglesia Asawa, pamilya, buong pamilya na magulang, kapatid, di ba? Pagka malapit ka kay Daniel. Opo. Busog na busog ka Si si Noli Bolero, nabalik ba yun? No po, bautisador na po uli siya, pero hindi pa po siya, ewan ko, manggagawa na po siya uli. Grabe, no? Dapat nga tiwalag yun yung pinagagawa nun, di ba? Grabe. Basta, ang pakiramdam ko ngayon, basta loyal ka kay Daniel, kahit walang yakang manggagawa, okay sa kanya, no? Pero pagka hindi ka maka-Daniel Rason, kagaya po ni Brad Ato Tobias, at saka ni Brad Kandong Erese, naku, pagkakaisahan ka ng mga KNP, pagtutulong-tulungan ka, ang hindi lang nila kayang pagtulong-tulungan si Brad Josel Balyari. Tataka ako bakit nananatili pa rin si Brad Josel Hindi ba niya alam yung aral? Brad Josel, kailan ka ba lalabas? Huwag kang manatiling closet, Brad Josel Balyari. Sabi ko na, closet ka. Ramdam naman kasi na closet ka, Brad Josel. Ilabas mo na para maibsan ang mga kapatid na mga closet na kagaya mo. Mahirap maging closet, Brad Josel, alam mo yan. Mahirap magtanga-tanga ang sasabihin mo tuwing pagkakatipon, Brad Daniel, napakaganda po. Ngayon lang po namin narinig yan. Yan, isa pa yan bro, kaya ako umalis dyan. Pagkatapos yung mag-texto nun, di ba, sinasabi yan ni Luz Cruz, ni Sani Cata, ni Rodel Mangiliman na, ang ganda, ngayon lang namin narinig yan. Bago, mas malawak, mas maliwanag. Di ba? Saka bro, nagtataka rin ako isa pa bro, hinahanga ako manggagawa dyan ng araw. Si Sis Baby Jesus. Gusto ko mag-texto yan kaysa kay Daniel Rason. Oo. Napakagaling mag-texto yan, Sis Baby. Ang tawag kay Sis Baby Jesus, female Brad Eli Soriano. Oo, ang ganda niya magsalita, ang ganda niya magpaliwanag, hindi nakakaumay, saka hindi nakakabwisit, di ba? Nasaan na siya ngayon? Nandun po sa Highview. At hindi, ano siya? Ano pa rin? Active pa rin kay Daniel? Ewan ko po kung active pa po siya kay Daniel Rason, pero ano na po kasi, ako naintindihan ko si Baby Jesus, wala na po siyang mapupuntahan dahil pasyente po si Sis Baby Jesus. Alam ko, yung yung transplant, di ba? Opo, transplant po siya. Ngayon po, merong message sa akin si Sis Baby Jesus. Ano man ang mangyari sa'yo, kapatid kong minamahal, tandaan mo, mahal ka ni ate. Noong pumutok po ito, nung bagong putok itong minessage niya ako. Ano man ang mangyari, kapatid kong minamahal. Grabe, no? This is Luz. Gusto ko rin mag-text yan, pero bakit sabi ko na, wala pa ito natutunang aral kay Bradel? Ang tagal lang kasama. Mahirap po kasi ang kalagayan nila, Sis Luz. Labas na, sabi ng Biblia yan sa Apokalipsis. Magsilap sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Pinalalabas na kayo ng Panginoong Diyos. Mananatili ba kayo dyan? Ipagpapalit nyo ba ang kaligtasan sa kapirasong tinapay? O sabihin na natin sa isang truck na hamon, ipagpapalit nyo ba ang kaligtasan? Dati, di ba? Sinasabi natin sa mga kapatid, huwag nating ipagpapalit ang ating kaligtasan sa kapirasong pagkain kagaya ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay sa isang pinggang pagkain. Grabe bro, no? Grabe nangyayari niya. Pero antitigas din ng kalooban ng mga nandiyan. No? Kaya ang tawag ko sa kanila, parati kong uto-uto Kasi sabi ko, bakit natitiis niyo yung ganyan? No? Ganyan leader. Sobrang paimbabaw, sobrang yabang. Parang si Kibul, pag nakikita ko yan. Bago siya umakyat sa nakikita niyo po yung niya, yung... Hindi ko pinanood.
Yung nakaganyan siya, kunwari, napakabanal. Ang sarap. Hindi bro, isa pa yon. Di ba nung panahon ni Brad Eli, ang tapang yan. Kulang na lang hamunin ng suntukan yung mga INC. Ngayon, Tapos yung siya na namumuno, sabi ko, ba't kayo magsalita to? Iisa tono. Hindi tumataas, hindi bumababa, malumanay. Sabi ko, napaka-plastic nito. Hindi to totoo ka ako. hindi na po malumanay, di ba? Lumalabas yung ano niya. Paano ba hindi lalabas yung totoong kulay niya? Inaasar ko siya araw-araw na tingnan mo, mukha ka ng kulangot na pinisa ng nilamutak ng 10 unggoy na lasing. Hindi kasi bro, si Daniel Rason, panlupa yun eh. Panlupa. Lahat gusto niya mag... Kasi bro, isipin minsan, no, dumalo ko nung nasa, ano pa ako sa Eto Marulas. pa, Brad Ray. Eto pa. Kung kukwento, merong nagsabi sa akin na reliable source. Alam mo ba, noong nagpasalamat sa Singapore at saka sa Hong Kong, isinama ni Daniel Rason at ni Arlene Rason yung mga co-host sa UNTV. Ang sabi daw ni Arlene Rason, get all what you need, ay what you want. Sinama daw sila sa mall, get all what you want. All expense paid, ba? Itong pokpok na japayuking Arlene Rason na to, ang nilulustay, mga pera ng kapatiran. Kaya yung isang co-host doon, ewan ko kung isa lang yung co-host doon na, yun lang kasing alam ko. Sinabi ni Arlene Rason yun ng, get all you want. Hindi daw siya kumuha kasi ang iniisip niya, saan mo kukunin yung yung pambili? Tama. Di ba? Bro, may tatanong ko sa iyo, yung dating co-host bro ng yung nagbabalita sa atin sa UNTV, yung maganda, yung bigla nawala. Si Angela Angela Lagunsad. Ano pangalan? Angela Lagunsad. Oo, nasaan na yon? Umalis Ba't umalis na yun? Umalis na, pati yung asawa niyang si Diego. Hindi, matagal na yun. Matagal, oh. Hindi yun. Yung unang-unang, yung nagbabalita na may itsurang kapatid. Umalis na po yun, nag-exit na po yun. Hindi ibig sabihin, bakit siya umalis sa UNTV noon? Bigla siya nawala sa UNTV eto nga po yung Napunta sa Channel 5 eh. Opo, eto nga po yung catch po dyan, Brad Ray. Paano ka ba naman tatagal dyan? Hindi ka naman sinasahuran ng maayos. Yung pa kaya. Sabi ko, ba't nawala? Magaling pa naman magbalita yung sis na yun. Wala silang sahod po dyan. Ang kapal ng mukha mo, Daniel Rason. Ang kapal ng mukha mo, hindi mo naman sinasahuran yung Kaya i-boycott po yung UNTV. Magpo-post ako sa mga kapatid po nating mga dyan. Gumawa po tayo ng banner. Boycott UNTV. Unang-una, dahil hindi naman po pinapasahod ni Daniel Rason yung kanilang mga empleyado. Kaya po wala pong maaapektuhan. Mga kapatid, makakatulong pa po tayo para maipasara yung TV station ni Daniel Rason na yan. I-boycott po natin yung UNTV at saka yung Wish 1075 na tingnan nyo. Hindi naman nag-boom yung Wish bus sa USA at saka sa Korea. Talagang itong Daniel Rason na to ubod lang ng yabang. Punong-puno na ng bayag. Puro pera na sa isip no? Oo, puro pera nasa isip. Kaya tingnan po nyo yung mata niya. Mukhang mata ng kurap. mata ng bisugo. Lalaki ito. Di ba? Si JR ba? Kasi may narinig ko si JR ba? Yung anak niya, anak ni sis ni Lea Modelo Di ba? Si JR, yung panganay. anak ni sis Lea Modelo yun. Kapatid ni Bratislao. Kilala ko yun. Ano yun? Bading ba yung bading? Kasi parang may narinig ako sa inyo nun Di po ba yung natutulog? Na yung pong anak, yung si Ramon. Yung pinainom ng gamot, siya ba yun? Yung nagpainom ng pampatulog? Nilagyan niya ng pampatulog yung ni Ramon Espanyol. Anak ni sis Espanyol, yung dating INC? Opo, si Snedy, tsaka ni Caro. Snedy, saka yung tatay niya? Opo, ni Caro. Kilala ko yun. Kasamahan ko sa Central yun Paggising niya, nakasubo na si My lollipop. Pero maganda na pangasawa nun Kaya alam, may anak. Estudyante na yung verdad yun Imported yun Yung half-breed yun German yung tatay. Ay, hindi. Bro, nagtataka ako sa kanila. Mahilig sila sa second hand, Manang-mana kay Daniel. Kita mo si Nino.
anak ni Danny Navales. Dalawa na anak na pangasawa. Si JR, may anak din. Ba't mahilig sila sa second hand, bro? Eh, di ba si Brad Elino, kung manumbat, di ba? Yung si Luz Cruz, sabi niya, ba't ako magkakagusto second hand? Kukuha, di ba? Eh, tapos itong favorite niyang pamangkin, second hand ang kinuha eh. Doon ako nagtataka. Sabi ko, kita mo, nung napangasawa niya, hindi na kumibo si Brad Elino tungkol sa mga second hand. Di ba? Kasi din yun unang-una sa, di ba, tatamaan. Tama ba? Brad Ray, hindi, siguro hindi mo ako nakikita sa monitor. Nakikita kita. Nakikita Ako mo, ka lang tao. tumesenyas na ako. Sige ka pa na sige. Okay lang yun. Alam naman nila yun. Alam naman sa Central yun eh. Booking na booking yun. Di ba? Ayaw nila yung brand new, bro. Gusto nila yung may libre. May libreng anak. Ha? Ganun ba? Yung ba favorite nila? Doon ako tataka eh. May mga pera naman sila, no? Ano daw, mas masarap daw yung may karanasan. Hindi. Yun nga, hindi lang karanasan. May anak na nga eh. Libre. Buy one, take two. Magaling daw mag-spaghetti pababa at pataas. Pero si EJ, maganda na pangasawa, no? Ay, yun, ano yun. Oo, maganda yung bata na yun. At saka, Model lang, yun. Pixies nung araw. At saka po, hindi po yung segunda mano. Oo, hindi, kilala ko yung batang yun. Kasi yung mga anak ko, mga ka-vibes nila yan, yung mga kabataan nung araw eh, di ba? Kasi yung anak kong isa yung pangalawa, best friend niya yun eh, ni Ann Soriano, anak ni Batislao. Nasa New York na. Best friend niya yun eh. Hanggang ngayon may contact sila nun. Oo. Kaya kilala ko yung mga bata na yun lahat. Si Randy Bacosa, no? Ay, ngayon, ano ba yung closet pa ba yun? si Brad Randy Bacosa, ngayon, kung ano-ano nila Dan Rason at saka ni Bet Rason, sinasabi ni ano ka ngayon? Di ba, ang yabang-yabang mo dati? Sabing ganyan ni Dan Rason ba naman? Kay Brad Randy? Ano sabi ni Brad Randy? Eh, walang magagawa yun kasi nakikitira siya sa apartment eh. Wala. Doon sa isang palo. Wala. Hindi nga, Tahimik. naiintindihan ko si Brad Randy kasi wala na siya eh. Di ba? Pinalaya sila sa building 3 tapos tumira siya sa kapatid ni Sis Esper sa Cavite. Tapos nabaltaan ko nandiyan na sa Apalit, doon sa apartment ni Brad Ellie sa may Sampal. Opo. Di ba? Yun. Kaya sabi ko, wala, magsisip-sip na lang to kay Daniel dahil sa pakinabang. Di ba? Nakikinabang sila eh. Ganun na nga lang. Yung anak niya, si Taba, anong pangalan nun? At saka si Seret? Si Seret. Hindi si Lance, kaklase rin ng anak ko yan eh. Ayun, Barkada si naman. pa rin, panatiko pa rin, choir member. Di ba, ka Brad, yung, National Choir. Kilala mo si Sis Beb? Opo. Yun, naging kasambahay ko yun. Opo, Binigay kasambahay niyo po siya. Ano yun, hindi pa kapatid yun, binigay sa akin nung tita niya na kalokal ko sa Marulas. Natira ng Apalit yan, dinala ko. Mabait to, sobrang bait yun. Kaya nga nung nawala na ako ng negosyo, sabi ko, sige, papakawalan na kita. Nag-national choir yun. Sabi ko, sige, diyan ka na lang. Hindi na umuwi ng Bicol. Napunta po yun kaila Buena. Ay, walang, yung si Rene Rene Buena. Naku, banal-banayod yun, bro. Walang kwentang kapitbahay. Sip-sip yun sa mga manggagawa, sa mga mapipera dyan. Yung si Dal, yung mag-asawa na yon. Alam nila yung bro. Walang yun, bro. Hindi kami kilala nun. Ang kilala lang ng mga taga-admin, yung mga royal family. Sobrang sip-sip yun. Saka banal-banayod yung dalawang mag-asawa na yun. Yung Rene Buena. Akala ko po banal po yung dalawang mag-asawa. Hindi, banal-banalan yun. Salbahe yun. Alam nila Brad Randy. Alam sa building ko, kilala yung mga yun. Hindi kami binabati, no? Kinakausap, no? Ang gusto niyang kadikit, bro, yung mga manggagawa, mga taga-admin. Kasi naging manggagawa yung anak niyang babae. Si Grace. Saka yung lalaki, di ba, nakasama sa Brazil? Yung si Maki. Si Maki. Si Maki, Nasa London na po ngayon yun. Kasi nakapangasawa siyang taga-London. Si Nicole. Mga bata pa yan, bro. 2000, kakasama pa kami. Pero hindi kami kilala niya. Walang kwentang mga kapatid yun, bro. Hindi kapatid yun. Alam na alam yun dyan.
Macho bro, buhay pa ba? Yung dati nag-aalaga ng baboy ni Bradley. Kadikit ko rin yun eh. Buhay pa po, buhay pa po. Di ba napunta ng Bataan yon? Opo, Kasi inaaway nila yung anak ni Brad Robert doon sa likod. Sa likod namin. nandun. Buhay pa si Brad Macho. Ewan ko po. Wala naman rin din pong mapupuntahan na yung mga yon. Wala. Sayang yun mo. Kaya lang, Na yun, eh. ano na No? lang sila, para na lang silang tain ng pusa. Oo, siyempre wala na si Bradley nung Wala na araw. si Bradley. Yung umaaruga sa kanila eh. Si Bradley lumilingap, di ba? Exactly. Si Daniel, wala kang asahan niya pag hindi ka magsipsip sa kanya. Oo. Sisipain ka niya siguro. Kahit magsip ka sa kanya, hindi ka naman din naanuhin ni Danya Rason kung wala siyang mapapakinabang sa'yo. Oo. Kaya nga sinasabi ko sa mga sa mga kapatid dito, bakit kayo gastos ng gastos, hindi kayo humingi ng tulong sa sentral, di ba? Ang dami-dami yung pera ng sentral, nagpapayaman lang. Wala. Mga bulag yung iba rito eh. Bulag. Exactly. Totoo po yun. Naku, Brad Ray, alam ko kahit hindi inuhukay ang gabi ay lumalalim siya. Alam ko ano po dyan. 3:35 na rito, bro. Nakita ko si sis po ba yun yung lumabas? Oo, nagagalit. Lakso ng boses ko. Ano yun eh? Panati ko pa rin. Choir pa rin hanggang ngayon. Siya na lang naiiwan sa titira sa amin. Lahat kami wala na. Mga anak ko wala na. Sana mabuksan ng isip. Yan. Bahala na sa kanya, Diyos. Bahala na sa kanya. Tingnan po ninyo, kabaligtaran ng sa atin, yung mga Exeter. Mahal pa rin natin yung mga family member natin na nananatili pa dyan. Hindi natin sila tinuturing nakaaway. Pero ang turo sa kanila, itakwil na tayo sa demonyo na daw. Sige bro, mamamalengke ko eh. Opo, maraming salamat, Padre Advincula. Alam ko po marami na namang makikinabang sa video na ito sa ating pong mga kapatid na nag-oobserba. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa Diyos pa rin ba kami? O pinaglololoko na lang kami ni Danya Rason? Sige po. Magandang gabi lahat ng mga Exeter na kapatid. Mabuhay tayong lahat. Ayun. Saray po. Ayan si Brother Ray Advincula, mga kapatid, na nabautismuhan way back 1998. And marami po siyang naging bahagi sa iglesia. Kitang-kita niyo po mga kapatid, yung diwa ng mga nag-e-exit, yung mga diwa ng nag-e-exit, meron po silang diwa o budhing makadiyos, budhing makatao. Kahit na alam niyo po, yung pagkakaroon ng budhing makatao mga kapatid, yun po ay nangangahulugan. Katumbas po yun ng budhing makadiyos. Bakit? Meron ba tayong batay sa Biblia? Guro, alin po ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? Pinakadakilang utos sa kautusan ay ito. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, pagka pala iniibig natin ang ating kapwa-tao, merong kang budhing makatao, nangangahulugang merong kang budhing makadiyos. Kahit hindi mo alam, kahit ateista ka, ayun, pagka minamahal mo yung kapwa mo tao, minamahal mo na rin, unknowingly, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, hindi ko na po pahabay ng video na to. Mga kapatid, alam ko maraming nag-aabang na matapos ang video na to para makapanood sila. Muli, iniiwan ko po sa inyo ang pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan. Sino po ba ang tunay na pag-ibig at ng katotohanan? Si Kristo po yun, mga kapatid. Maligayang paglaya sa inyong lahat, mga kapatid, na mga bagong laya. At doon sa mga nagre-recruit, mga kapatid, hindi po ito networking, mga kapatid. Baka pagkamalian nyo. Meron po kasi mga nagre-recruit, sabi nung kapatid sa Pampanga, naku, meron akong na-recruit, sabi niyang ganyan. Tawang-tawa ako sa kapatid.
hindi naman tayo networking, bakit po kayo nagre-recruit? Sabi ko. Ayun, kidding aside mga kapatid, bahagi po kasi ng healing yung pong concerted effort ng mga exiter. It is a part of our healing mga kapatid. Kaya mabuhay po kayong lahat mga kapatid. Bago po tayo i-shoutout lang muna natin ang mga nanonood ngayon. Nandito si Mama Mary Razon, si Asema Linya, si Brad Art ng Paris, France, si Brother Coach Emil Domingo, si isa sa mga aking executive producer, si Brother Gilby M. Arandela, si Brother Ronnie Kipoy de Rosario, si Popot Jupot, syempre, nandiyan si Brother Ronnie Kipoy de Rosario, automatic yan, nandiyan si Sister Maricel de Rosario, si Brother Ray Advincula, si Brother Escamilan Teodulo, si Sister Agrifina Molina, si Angie Analisa Mercado, si Brother Manuelo Salia, si Virgilio Ramirez, si Brother Raymond Flores, si Brother Romeo Valdez, Brother Dino Garcia. Ay, ito hindi ko i-shoutout ito. Hindi kita i-shoutout. Naku. Pasensya na po kung meron akong na-shoutout na hindi ko dapat i-shoutout. Ito kasing hindi ko shoutout na, hindi ko po pwedeng i-shoutout po ito dahil sabi niya, hindi na kami dumadalo, pero basta, nandun pa kami. Sabi ganyan. Ano man po yun mga kapatid, ingatan po tayong lahat ng Panginoon at mabuhay po tayong lahat mga kapatid. Brother Joey Gregorio, Bonwit, tama po ba? Bonwit. Di ko alam kung ano yung good night sa French. Alam po mga kapatid, arrivederci.